Isang mapagbalang araw po sa inyong lahat mga ka-EDZI at Solid Kalingap supporters. Welcome back muli sa ating YouTube channel. Ako nga po ang inyong lingkod na walang sawang nagbibigay na updates, kwento at analysis sa mga ganap sa mundo ng Kalingap. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood, nagla-like at nagsusupport sa ating mga videos. At bago tayo tuluyang magpatuloy, gusto ko rin pong batiin ng advance ang ating Kuya Val Santos Matubang. Happy birthday po! Naway lalo pa kayong palakasin ng Panginoon at pagkalooban ng mas marami pang taon upang makapagbigay ng pabahay, scholarship at tulong pinansyal sa mga nangangailangan. At syempre, huwag ninyong kalimutang i-subscribe ang channel ko, i-like at i-share ang video at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Ngayon, dumako na tayo sa ating main topic. May kumakalat na usapan, may naglabasang clip, at may mga komento mula sa mga viewers. Si Kalingap Edu daw namumroblema. At ang tanong, paano na kaya? Ano ang nagpapabigat sa isip niya? At matanggap kaya siya ni Viancy kung sakaling magbago ang itsura niya? Para mas maintindihan natin, panoorin muna natin ang ilang bahagi mula sa vlog ni Kalingap Norman kung saan very raw at very real ang usapan nila ni Edu. Makikita natin si Edu na tila aligaga, nag-aalala, at may iniisip na malalim. Hindi ito yung typical na masayahing Edu na kilala natin. Medyo tahimik, medyo lutang, medyo maraming tanong sa sarili. Sabi nga ni Norman, "Buti ka pa, makapal pa ang buhok mo kuya." Nagbiro si Edu pero halata sa tawa niya na may iniinda talaga. "May stress pre, na-stress ako." At doon, unti-unti nang lumabas ang totoo. Hindi lang basta pagod si Edu, nalalagay na rin sa alanganin ang kanyang uploads. Ayon mismo kay Edu, "Siguro mga 12 days, 3 upload lang ako. Pabagsak nga ako eh. Puro live lang kami doon sa Manila. Wala akong ipon, hirap eh." Ito ang hindi nakikita ng maraming viewers. Kapag hindi nakakapag-upload si Edu, hindi siya nakakabuo ng pondo para sa kanyang charity. Lahat ng tulong, paggas, pagkain, pamasahe, galing sa pagva-vlog. At dahil sobrang tagal nila sa Manila para sa lakad ng Team Kalingap, walang content si Edu. Kaya eto na siya ngayon, namomroblema. Ngumit hindi dito nang tatapos ang kwento. Meron pang isang tanong na mas mabigat, mas personal para kay Edu. Kung ikaw si Viancy, tatanggapin mo pa ba ako kahit kalbo na ako? Nang tanong si Norman kung ano ang sagot ni Viancy, nagbigay ito ng napakasimple pero makahulugang sagot. Kung ako si Viancy, tatanggapin ko siya kahit anong itsura niya. Dawayan ni Lord, dapat tanggapin. Isang komento na tumagos hindi lang kay Edu, kundi sa mga nanonood. Pagmamahal na hindi base sa buhok, itsura, o kahit anong pisikal na bagay, kundi sa tao mismo. Pero syempre, hindi rin nagpahuli si Edu at nagbiro. Kung tatanggapin mo ako kahit kalbo, dapat magpakalbo ka rin. Classic Edu, kahit may daladalang bigat, lagagawa pa ring tumawa at magpatawa. At syempre, usapang maglutuan. Sa gitna ng usapan, biglang pumasok ang humor na talaga namang Edu style. Kailangan maglutuan dito. At kung ano man ang ibig sabihin nun, whether birong pagkain, hair growth formula, o usapang kaedsihan, tila nagpapakita lang ito na kahit stress, ay hindi pa rin nawawala ang pagiging natural comedian ni Edu. Sa kabuuan ng video, klaro at malinaw, si Kalingap Edu ay may mabigat na dinadala. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa away, kundi sa tunay na responsibilidad. Kailangan niyang makapag-upload para may pang-charity. Kailangan niyang makabawi sa oras na nawala sa Manila. Kailangan niyang alagaan ng viewers, ang pamilya, ang mga beneficiaries. At siyempre, kailangan niya rin ng reassurance mula kay Viancy. At dito papasok ang laking tanong. Matatanggap kaya siya ni Viancy kahit magbago ang kanyang itsura? And more importantly, makakabawi kaya si Edu
sa kanyang mga uploads. Yan ang ating aabangan. Tayo tuluyang magpatuloy, gusto ko rin pong batiin ng advance ang ating Kuya Val Santos Matubang. Happy birthday po! Naway lalo pa kayong palakasin ng Panginoon at pagkalooban ng mas marami pang taon upang makapagbigay ng pabahay, scholarship at tulong pinansyal sa mga nangangailangan. At syempre, huwag ninyong kalimutang i-subscribe ang channel ko, i-like at i-share ang video, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Ngayon, dumako na tayo sa ating main topic. May kumakalat na usapan, may naglabasang clip, at may mga komento mula sa mga viewers. Si Kalingap Edu daw namumroblema. At ang tanong, paano na kaya? Ano ang nagpapabigat sa isip niya? At matanggap kaya siya ni Viancy kung sakaling magbago ang itsura niya? Para mas maintindihan natin, panoorin muna natin ang ilang bahagi mula sa vlog ni Kalingap Norman kung saan very raw at very real ang usapan nila ni Edu. Makikita natin si Edu na tila aligaga, nag-aalala, at may iniisip na malalim. Hindi ito yung typical na masayahing Edu na kilala natin. Medyo tahimik, medyo lutang, medyo maraming tanong sa sarili. Sabi nga ni Norman, "Buti ka pa, makapal pa ang buhok mo kuya." Nagbiro si Edu pero halata sa tawa niya na may iniinda talaga. "May stress pre, na-stress ako." At doon, unti-unti nang lumabas ang totoo. Hindi lang basta pagod si Edu, nalalagay na rin sa alanganin ang kanyang uploads. Ayon mismo kay Edu, "Siguro mga 12 days, 3 upload lang ako. Pabagsak nga ako eh. Puro live lang kami doon sa Manila. Wala akong ipon, hirap eh." Ito ang hindi nakikita ng maraming viewers. Kapag hindi nakakapag-upload si Edu, hindi siya nakakabuo ng pondo para sa kanyang charity. Lahat ng tulong, paggas, pagkain, pamasahe, galing sa pagva-vlog. At dahil sobrang tagal nila sa Manila para sa lakad ng Team Kalingap, walang content si Edu. Kaya eto na siya ngayon, namomroblema. Ngumit hindi dito nang tatapos ang kwento. Meron pang isang tanong na mas mabigat, mas personal para kay Edu. Kung ikaw si Viancy, tatanggapin mo pa ba ako kahit kalbo na ako? Nang tanong si Norman kung ano ang sagot ni Viancy, nagbigay ito ng napakasimple pero makahulugang sagot. Kung ako si Viancy, tatanggapin ko siya kahit anong itsura niya. Dawayan ni Lord, dapat tanggapin. Isang komento na